Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, present po kami sa inyong mga telebisyon, sa lahat po ng Signal subscribers at maging satellite. Kami po ay nasa True TV, both Channel 19 po yan mga kapatid. At syempre kami po ay present din sa inyong mga socials. Tumutok lamang po kayo, mag-subscribe po, follow us, Sagot Kita with Cheryl Cosim FB page. Maging po ang YouTube ng inyong lingkod, Cheryl Cosim po. At mamaya po, babasahin natin ang inyong mga komento. Inaanyayahan po namin kayong sumali ha sa ating talakayan. Kumusta ang inyong holiday? Sana all. Kami, wala kaming holiday eh. Hindi namin alam ang salitang holiday. Talagang araw-araw po talaga ang trabaho. Pero sana samahan nyo pa rin po kami dito sa ating programa. Katuwang po natin ngayong hapon ang MX3. Usapang kalusugan po tayo mga kapatid. At ang ating tututukan ay microbes, infection at wound healing. Alam niyo po ba, saan na ba yung aking kodigo? Alam niyo po ba na marami pa palang microbes, mas marami pang microbes sa katawan natin kaysa sa human cells? Ano ba talaga ang epekto nito sa ating kalusugan? Yan po ang ating gustong tutukan. Paano natin, pero alam nyo, na, yun nga po, merong mga mikrobyo na hindi lahat ay masama po sa atin. Mayroon din pong mga mikrobyo na tumutulong sa ating pangangatawan. Pero syempre, mayroon din pwedeng magdulot ng impeksyon. At kapag may sugat tayo, dito sila madalas abala, pinababagal ang paggaling at minsan nagdudulot pa ng komplikasyon. Ano nga ba talaga ang papel ng mga tinatawag na microbe sa ating kalusugan? Paano sila nakakaapekto sa wound healing, sa pagpapagaling po ng sugat? At ano ang tamang hakbang sa pag-aalaga ng sugat para makaiwas sa impeksyon? Kahit na maliit lang yan, gasgas lang yan, minsan di natin sineseryoso, di natin pinapansin, sinasabi pa natin, ako malayo yan sa bituka. Pero maya-maya, pag na-impeksyon na yan, yung maliit, gumagrabe. Ilan lamang po yan sa tanong na sasagutin ng ating guest expert, mga kapatid. At syempre, dapat makisali kayo. Paano ka umiiwas sa mga impeksyon? Ganun lang po kasimple ang ating question of the day. Paano ka umiiwas sa mga impeksyon? Sali po kayo, mag-post po kayo ng inyong sagot at mamaya po babasahin natin yan isa-isa. At syempre mga kapatid, 5 ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Ang inyo pong mga komento, sagot sa ating question of the day, i-post nyo po yan sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Again, that's Sagot Kita with Cheryl Cosim. Follow us on Facebook, mga kapatid. Malay nyo, sa inyo po mapunta ang isa sa 5 gift pack na magkakamit ngayong araw. Ayan. Dahil sa MX3, dito tayo dapat believe, di ba mga kapatid? O simulan na po natin ang ating talakayan live via StreamYard. Kasama po natin si Dr. Fidel Fernandez. Isa po siyang pathologist at infectious disease expert. Si Dr. Fernandez po ay hindi endorser ng MX3 at narito lamang po siya para magbahagi ng kanyang kaalaman. Hi, Doc Fernandez. Thank you for joining us. Magandang hapon po. Ay, Doc, naka-silent po yata. Baka po naka-mute. Ayun. Hello. Hi, Cheryl. Good afternoon sa inyo. Kasi merong nakapatong din na audio ng iba. Kaya hindi ko nakuha yung iyong unang statements. Ngayon po ba ay anyway, better Cheryl, na po? good afternoon at sa iyong mga nakikinig. Opo. Better na po ba? Naririnig nyo na po kami ng malinaw? Hello, yeah, Yes, oo. Ayan.
Alright, may delay lamang po ng kaunti siguro, Siguro may Doc counting Fernandez. delay, Cheryl, yung signal. Anyway, Ayun na nga, totoo. Sige, magpo-pause na lang po ako bago ako magtutuloy-tuloy magsalita. Doc, eto, una na lang sa lahat, ano ba talaga po yung tinatawag nating microbes o mikrobyo? okay, yung mga mikrobyo, doon na lang sa pangalan, no? Micro. Ah, i- yung mikrobyo, maliliit na mga living thing din yan, Cheryl, no? Para sa mga nakikinig sa atin. Alam kong naiintindihan nila, pero yung nasaan ba yung mga mikrobyo, siguro kailangan nating liwanagin yan, no? Tayong mga tao, at saka ating mga kapaligiran, nakapaligid sa atin napakaraming mga living organisms. At isa sa pinakamarami niyan, actually pinakamaraming naka-inhabit dito sa ating mundo ay mga microorganisms. So ating katawan nga, no, ang ating katawan galing sa skin hanggang dun sa kaloob-looban ng ating katawan, almost every part sa lahat ng ating katawan ay may mikrobyo. Dito sa ating gastrointestinal, dito sa ating bituka, napakarami niya na mga mikrobyo, Cheryl, no? So, everywhere, merong mikrobyo everywhere. Kahit saan ka humawak, merong mikrobyo dyan. Walang exempted sa presensya ng mikrobyo. At mga mikrobyo nating alam ay iba-ibang klase. Magmula doon sa pinakamaliit na mikrobyo hanggang doon sa nakikita natin, no? So, nakikita natin through the microscope. So, may mga viruses, may mga bacteria, may mga yung in between bacteria, yung nasa kagitna ng bacteria, hindi naman matawag na bacteria, yung mga chlamydia, yung mga rickettsia, marami pang iba. At may mga parasite din na yung kanilang mga itlog nagiging sanhi din ng sakit, at saka yung mga larva nila, yung mga maliliit na larva nila ay nagiging sanhi ng sakit. Napapabilang din lahat yun sa tinatawag nating mikrobyo. At Okay. ang mikrobyo talaga, tayo'y nakikishare ng ating kapaligiran sa mga mikrobyo at sa lahat ng mga living thing. Yun ang katotohanan. Mhm. Ano po ang pagkakaiba ng bacteria, virus, fungi, at iba pang klase ng microbes? Bacteria, virus, at fungi. Ayun. Alright, ganito na lamang, Carmi. Doc, mag-break lamang po kami ng kaunti. Mas maganda po kasi na tuloy-tuloy, ano, para hindi mabitin din yung ating mga listeners and viewers. Mga kapatid, Okay, pinag-uusapan po natin ay, yung microbes, mga kapatid, o mikrobyo. Sabi nga ni Doc Fernandez, sa lahat ng sulok, kahit dyan, ayan, nandyan sa paligid natin, ay puno tayo ng mikrobyo. Pag-usapan natin, ano ba ang kaibahan ng bacteria sa virus at sa fungi? Lahat ba ng microbes na tinatawag ay masama o may mga mabuti rin? Kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim at ang ating question of the day, paano ka umiiwas sa mga impeksyon? Abay, sali po kayo, mag-post kayo sa FB page ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Diyan po natin pipiliin ang 5 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Balikan po natin. Nasa linya po ng telepono si Dr. Fidel Fernandez, ang ating guest expert. Siya po ay isang infectious disease expert at isang pathologist. At Doc, doon po tayo naiwan natin na tanong kanina ay ano nga po ba yung pagkakaiba ng bacteria, sa virus at sa fungi at iba pang mga klase ng microbes? Okay, I hope tama na wala nang delay dito, Cheryl. But anyway, sige, yung
bibigyan ko na lang kayo ng isang explanation na by example katulad ng ating dinaanang COVID-19 virus 'yon. So, ang pagkakaiba ng virus, katulad ng flu virus din yan, yung common colds, yung pangkaraniwang ubo at sipon, virus din ang dahilan yan. So, yung bacteria naman, makikita natin yung mga nakikita nating mga sugat natin tapos nagnanana, bacteria yon. Yung mga tagiawat natin na may infeksyon, yung mga merong lumalabas na nana, bacterial infection yon. Yung pneumonia, yung pulmonya, bacterial infection din yon. Ngayon tungkol sa fungi, katulad ng athlete's foot at saka yung mga an-an, those are fungi, nasa fungi ang kategory nun sila. So itong mga mikrobyong ito, magkakaiba ang karakteristik nila, yung katulad ng virus. Wala namang buhay actually ang virus, kundi genetic, yung ano lang, ang meron silang taglay, yung ang kanilang karakteristik ay isang genetic material lang. Hindi sila humihinga, hindi sila gumagawa ng energy. Ang bakterya po ay tunay na may buhay at namamatay din. Yung fungi may buhay at namamatay din. Yung mga parasites, ganun din yun, no? So, magkakaiba sila. Anyway, nasa kapaligiran natin sila, kasama natin sila sa ating environment. Ngayon, tayo ay healthy, sila ay healthy. Kumbaga, merong mga mikrobyo na nabubuhay na kasama natin na hindi nagdudulot ng sakit sa tao o sa mga animals o sa mga tanim. But there are times, may mga panahon na ang balance ng mikrobyo at saka yung pamumuhay natin, nagiging iba ang balanse. Kunyari, for example, yung ating katawan, medyo mahina ang immune system. Katulad ng yung mga mahirap, wala masyadong makaing masustansyang pagkain. So itong mga grupong tao ito, humihina ang resistensya. Kaya nananalo yung mga presensya ng bakterya o ng fungi, ng mga viruses. Katulad po ng fungi. Ang fungi, kung ang palagay natin kung ang sapatos mo, nagsasapatos ka, parating basta yung medyas, ang mangyayari dyan ay mananalo yung fungi sa paa, kaya nagkakaroon ng athlete's foot. Bakit? Kasi yung lumalambot yung skin natin doon habang basa, tapos nag-ano ng friction sa ating sapatos. So humihina yung resistensya mismo doon sa paa natin, at yan sa ibabaw ng ating mga balat, ay may mga fungi na diyang nakatira. Kaya pagka nagaskat yan o kaya nagkaroon ng maceration, yung lumambot yung ating balat, nagkakaroon ng entry point yung mga fungi. Kaya doon sila kumakapit, nagkakaroon tayo ng problema sa fungi. Ang tawag doon ay athlete's foot. Katulad ng COVID mismo, virus yon. Kung mahina ang resistensya natin, kaya tuwing tagulan wala masyadong araw na nakikita. Bumabagsak talaga ang resistensya ng tao. Kasi yung vitamin D, kailangan ng araw Ngayon, ang karamihan ng oras pagka tag-ulan, wala masyadong exposure tayo sa araw. Nagtatago tayo sa bahay. Humihina yung katawan natin. Kaya yung mga virus na nasa kapaligiran natin, especially yung mga common cold na virus, ay nananalo sila, nagkakaroon tayo ng sakit na common colds. Kaya actually, ang dapat natin isipin ay isang balance world yan isang balancing mundo tayo Kung tayo ay okay, sila ay okay, ay ang nangyayari ay matiwasay na nabubuhay lahat ng living organism, katulad ng tao, ng hayop, ng mga bakterya, ng mikrobyo, ay dapat hindi masira yung ating, yung tawag nila yung environmental milieu, yung kanilang homeostasis, yung tawag yan sa medical term. Doon lang tayo nagkakatalo. Pagka nasira yung balance ng ating environment, yung mikrobyo, dumami, o kaya humina ang ating katawan, o dumami masyado ang tao, nagkakahalo-halo na, humihina ang ating nutrition,
at doon pumapasok ang sakit ng infection. So, kailangan panatilihin natin na malakas ang ating resistensya, maayos ang ating kalusugan para hindi tayo ma-atake nitong microbes. Tama ka, Cheryl, tama ka. Yun talaga ang pinaka-punot dulo or yun ang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ng infection. Kasi infection actually, kung idadaan natin sa English, alam mo, Cheryl, hindi ako Tagalog kasi. So, alam mo yung infection is actually dominating yung isang organism. Nagdo-dominate ba? Nagiging malakas siya, nagiging virulent siya, nagiging nakakapinsala siya. So, katulad ng bacteria o virus man o fungi o may parasite pa. So, marami pang mga dahilan. Dito na lang sa ating katawan, Cheryl, no? Bibigyan kita ng example, yung gamit ng antibiotic, no? Nung araw yung antibiotic, karamihan maskin simple na antibiotic ay effective sa mga infeksyon. Kaya lang, habang tumatagal ang panahon, nagiging lax ba yung tao na bili na lang dito, may counting infection, bili na kagad. Hindi na naaayon dun sa mga alituntunin ng doktor paano gumamot ng gamit ay antibiotic. Kung nangyayari, nakakapag-adjust yung mga mikrobyo, kaya nagkakaroon sila ng panangga laban sa antibiotic. So, for example, iinom ka ng antibiotic, yung mga mikrobyo nasa atin lang mismo ng katawan, nagkakaroon sila ng panahon na para gumawa ng paraan, mag-produce sila ng sarili niyang genetic material para makontra nila yung antibiotic. Kaya nagiging resistant. Kaya meron tayong tinatawag na mga resistant cases ng mga sakit. At di ba Doc, yan ang isa yan sa seryosong problema ngayon sa mundo. Correct. Hindi yan dito lang sa atin. Ang problema ng antimicrobial resistance ng mga bakterya ay napaka laking problema niyan, ano? So, dito nga sa atin pagka ikaw bumili ng antibiotic, hindi ka na pagbibilhan ng parmasya unless na meron kang prescription. Mabuti nga yun, Doc, ganun na tayo ka-strict kasi nga noon, konting ubo, antibiotic agad. Yun ang bukang bibig natin, antibiotic agad. Ang daling mabili over the counter, but which is good now, ano? Kasi nga, mga kapatid, nakita na nagiging problema na ito sa buong mundo. Nagiging resistant po tayo sa mga antibiotics na pag kinailangan ng ating katawan na panlaban, hindi na umiepekto. Tama ka. Kaya isa pang negative side niyan, Cheryl, yung mga scientifico, yung mga pharmaceutical, nagpapakadalubhasa sila, naggagawa sila ng researches. At alam mo, nagiging mas mahal yung mga antibiotic na bago. Marami silang nadidiscovering antibiotic na ka-alternatibo doon sa mga antibiotic dating ginagamit natin na effective. Kaya lang ngayon, dahil sa resistance nga, medyo yung mga pharmaceutical ay nagdadagdag sila ng mga bagong antibiotic na unfortunately, ngayon, nadadagdagan naman yung costing nila ng pagmamanufacture. Kaya mahal na rin yung antibiotic ngayon. Oo. Pag minsan kahit sabihin sa'yo na 7 ang kailangan, 7 piraso ang kailangan mong inumin sa 7 araw, pag nakita na yung presyo, ang nabibili na lang 1 or 2. Tinitipid. Yes. Ayun po. Pero Doc, sa inyo pong obserbasyon, ano yung mga karaniwang infection po na dulot ng microbes? Well, ang pinakamadali nating nakikita araw-araw ng Cheryl is sipon na tubo, galing sa virus yun. At habang tayo ay nagkakaroon ng tag-ulan, katulad nitong panahon sa amin ngayon, makulimlim at maambon, walang araw. Kasi yung araw, Cheryl, kasama yan sa ating immune system na tumutulong yan sa immunity natin. Kaya makikita mo yung mga countries na nasa temperate area na may winter, summer, yung 4 ang season nila doon. Pagdating ng winter season, maraming inuubo, yung flu, yung mga colds. Kasi wala yung sunlight. Alam mo yung meron tayong vitamin D na kasama yan sa ating mga
normal na vitamin na meron tayo sa ano. Pero kailangan niyan ang sunlight para ma-activate, para maluto siya, no? Na maging active siya. Kaya lang, inom tayo ng vitamin D, naka-storage lang yun sa katawan natin. Kailangan mo at least mga 15 minutes man lang nalulutuin ng araw yung vitamin D. Nasa skin lang yun skin deep lang yan So anyway, yun ang mga nakikita nating FOMO, no? Yung tigidig lang ng ordinaryong tao, Cheryl, medyo kung ikaw ay conscious ka at ginagalaw mo yung tigidig ng nasa mukha mo, mamaya-maya kinabukasan, masakit na, namumula na, infection yun, yung mga skin bacteria. So, gano'n. Namamaga, ayan, lalo, tapos, kakalat pa yan. So, wag po nating tapos madumi pa yung kamay natin pag ginalaw. Correct. Oo. Yung an-an lang, Cheryl, hindi natin pinapansin, pero makikita natin ang tao. Naku, may an-an, kita mo parang mapa-mapan nasa likod, nasa may liig. An-an is also an infection, fungi yan. Yung balakubak, Cheryl, pagka inano mo yung buko, ginalaw mo, may mga nahuhulong na flakes. Actually, exfoliation nagbabalat yan. Pero titingnan mo yan, may fungi din yan. Skin fungi, ang tawag ng Hala. Ang sabi nga ni Doc, dapat pananatilihin natin na malakas yung ating kalusugan. Pero pagdating sa sugat, Dr. Fernandez, paano nakakaapekto ang mga microbes sa proseso ng wound healing? Ano po yung mga antimicrobials at paano ito nakakatulong sa paglaban sa impeksyon? Okay, ang pag-healing, Cheryl, is normal. Normal sa atin yan. Na pag nasugatan ng ating katawan, nasugatan kahit na anong parte ng katawan natin, ay talagang kasama yan na mag-heal. Kasama yan sa immune process natin, yung ating resistensya. Talagang pusa na talagang maghihilom talaga yan. Kaya lang, kung minsan, mahina ang resistensya ng tao. Wala masyadong vitamin C. So yung vitamin C is part of yung normal nating immune system. Yung vitamin C, kaparte siya doon sa pag-produce ng katawan natin, yung mga cells natin, mag-produce ng ang tinatawag na yung collagen. Yung collagen po ay isang mahalagang parte po ng yung scar natin, yung peklat natin. Kaya pagka nasugatan ka, tapos tinanggal mo yung infeksyon ng antibiotic, mawala ang infeksyon, maghihilom yan. Kaya ang sugat na yan, magkakaroon ng peklat. Yung peklat na yan ay isang protein na pinoproduce ng ating immune system. Ang tawag doon ay collagen. Importante po dyan ang vitamin C at vitamin A. So, ang nangyayari, kung mahina ang nutrition mo, let's say for example, malnourished ka o kaya nandun ka may tinitake kang steroid dahil kayo may hika or may mga inflammatory disease, diresitahan ka ng mga anti-inflammatory. So, ang mangyayari dyan, matagal gumaling yung sugat. Iyan ang magandang example, yan yung mga diabetic. Mahina sila. Sira ang kanilang proseso ng paggawa ng collagen. Kaya nagkakaroon ng matagal na healing. Pagka matagal na hilom ang sugat ng tao, nagkakaroon ulit ng chance na bumalik yung infeksyon. Kaya cycle na naman yan So it's actually, kung i-mathematics natin yan, it's actually a vicious cycle. Ang dominance ng microbes at saka yung dominance ng ating immune system. So, dalawang side of the story yan, ma'am. Mababa ang immune system mo, kakapit yung mikrobyo. Magandang immune system mo, plus dadagdag ka ng gamot, mananalo ka, matatalo ang mikrobyo. So, Doc, ano po ang papel? May papel din po ba ang mga anti-inflammatory at antioxidant na gamot o substance? Maganda po ito sa ating katawan? Yes, okay. Ang importante diyan, Cheryl, no, yung antioxidant. Magandang topic yung antioxidant na yan So, yung antioxidant na yan, Cheryl, talagang okay.
tayong mga living organisms, kailangan natin ng oxygen para magkaroon ng, lulutuin ng oxygen yung glucose, yung sugar, para maging energy. Okay? Kaya lang, habang pinoproduce ang energy, nagkakaroon ng, ang tawag nila din, oxygen radicals. So, kailangan yung oxygen na lumulutang din sa ating katawan, galing dun sa paggagawa ng energy, yun po ang nakakasira ng cells. So, it's again another vicious cycle. Kaya katawan natin, normally, nagproduce ng antioxidant. Ang tawag natin dun ay glutathione. Normal na pinoproduce ng cells natin yung glutathione. Panglaban doon sa pinoproduce na oxygen radical habang nagproduce ng tao ang ating cells ng energy. So yung sugar, source ng energy yon. Habang nagproduce siya ng energy, nagproduce na side product niya ay oxygen radicals. So yung oxygen radicals kailangan ma-neutralize yun or else nakakasira sa cells yun. Kaya nagkakaroon ng cancer, nagkakaroon ng abnormality ang mga cells. Bakit? Kasi malaki ang role ng oxygen, o tawag nila free radicals or oxygen radicals. Yun ang kailangang labanan ng antioxidant. Yun. Yung anti-inflammatory naman, okay, yung inflammation mismo ay panglaban natin sa mikrobyo, yung nagre-react yung katawan natin laban sa mikrobyo. Kaya yan dapat maganda ang response dapat. Kaya lang kung minsan misbehave, kunyari yung ating genetic structure, yung ating genes nagkaroon ng problema. For example, itong nagre-react tayong allergy tulad ng tinuturok sa atin ng kung ano-ano. Nagre-react yung katawan natin, nagiging hypersensitive yung ating immune system. So yung response niya sa pagka dumating yung infection ay nasusobraan ng response ng immune system. So nangyayari yan, imbis na nakakatulong yung inflammation, ay nakakadulot palalo ng mas masamang epekto. Yun yung tinatawag nating allergy or hypersensitivity. Kaya kailangan natin yung anti-inflammatory drugs. Pero kung normal, ay hindi natin, kunyari, nasugatan ka, kaya pupunta ka sa dermatologist dahil yung tigidig mo may infection, bibigyan kanya ng antibiotic, hindi kanya bibigyan ng anti-inflammatory. Bakit? Kasama sa pagpagaling ay yung inflammation natin. Kasama yun sa repair process. So, kaya lang natin binibigyan ng anti-inflammatory dahil abnormal ang reaksyon ng inflammation sa ating katawan. Merong nagbago dyan. Like for example, na-allergy tayo. Dati-rati kasi ganito ang istorya niyan, Cherry. Dati yung penicillin very effective. Yes. Kaya lang yung mga ninuno natin, yung mga lola natin, mga ganon, pagka may sugat, ang ginagawa, bibili sa tindahan ng capsule ng penicillin, bubuksan yung capsule at itataktak yung laman ng capsule. Oo. Ganon. So ang nangyayari doon na sensitize yung ating katawan sa small doses na hindi effective sa penicillin. Kaya ang daming penicillin allergy. Nagkakaroon na ng allergy, penicillin allergy. Kaya isang bagay yan na dapat nating tuunan ng pansin din. Doc, may mga pagkain bang maaaring makapagpalala ng sugat o impeksyon? Naalala ko noon pag may sugat or may allergy, di ba? Ay, huwag kang kakain yan, malansa. May mga ganon. Tama, Cherry. Tama, kasi yung food, may mga tinatawag tayong hyperallergenic food. May mga allergenic food. Yung mga high-protein food, katulad ng poultry, yung mga dairy products, yung mga seafood, yung mga product na yan ay kumbaga, ang protina niya hindi pangkaraniwan katulad ng alimango, mga sumpo. Mamahalin yan Bihirang kunyari, kumakain tayo yan once in 1 month pagka may okasyon. Bumibili tayo ng sumpo. So, ang katawan natin hindi masyadong sanay dyan
That's why kung tayo kumain dyan, nagkaroon ka ng palagay natin yung lola natin, may sugat ka dati, nilagyan ng penicillin, tapos ganun. So ang katawan mo, hyperactive ang immune system mo. Na binigyan ka ng isang protein, pumasok sa katawan yung protein mo na galing sa sugpo, ang sarap ng sugpo, ng lobster. Nakita ng parang may katulad siya sa penicillin na babanatan ngayon. So nagkakaroon ng allergy. So in short, meron pong mga allergenic food ang tawag doon at saka non-allergenic food. So katulad ng milk, allergenic yan. Kaya yung mga bata, bagong panganak, binigyan ng gatas, nagkaroon ng diarrhea. So papalitan ng doktor yan ng non-dairy milk katulad ng soya milk. Alternate yun kasi magkaiba sila. So nagkakaroon ng lactose intolerance, nagkakaroon ng lactose allergy dun sa sugar ng milk. Mhm. So yun, meron talagang tinatawag na allergenic food. Totoo yun. Dok, mag-break lamang po tayo ng sandali sa ating pagbabalik. Paalalahanan na po natin yung ating mga kapatid, ano ba yung tamang hakbang sa pangangalaga ng sugat para maiwasan nga ang impeksyon. Huwag po kayong bibitaw mga kapatid, magbabalik pa ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Mga kapatid, kasama pa rin po natin sa linya si Dr. Fidel Fernandez. Isa po siyang pathologist at infectious disease expert. Dr. Fernandez, so ano po yung tamang hakbang sa pangangalaga po ng sugat para maiwasan ang impeksyon? Okay, yung unang-una is yung kalinisan. Yung ating katawan dapat malinis. Ang importante yun para yung mga excess na population ng mga bacteria ay mabawasan. Katulad especially yung ating kamay, ang dami nating ginagawa sa buong araw, marami tayong hinahawakan. So presumably talagang maraming bakterya, maraming mga hindi lang bakterya ang nandiyan, no? Marami pa yung mga fungi nandiyan din. So mas mahalaga talaga yung cleanliness. So ang paghuhugas ng kamay, isang paraan po na maiiwasan natin hindi lang po yung infection sa balat. Kahit yung infection para sa ating katawan mismo, yung ating gastrointestinal tract, kahawak tayo ng kung saan, hindi tayo naglinis, tapos bigla tayong kakain ng tinapay, kasama dun sa tinapay na yun, galing sa galing na maraming bakterya. So, ang isa po dyan ay kalinisan. Pangalawa ay good nutrition, yung malusog ng ating katawan dahil maganda ang kinakain nating pagkain, hindi tayo nag-aabuso. Doon sa pag-aabuso po, ang isang habit po na nakikita natin sa karamihan, maraming tao, makikita natin lalo na sa isang crowd, ay yung paninigarilyo. Yung paninigarilyo po ay isang risk factor para sa infection. Kasi yung paninigarilyo po ang ini-inhale natin, yung nilalaknap natin ay hindi magandang hangin. Mhm. So, meron niyang kasamang mga irritant, kaya nagkakaroon po tayo ng ubo. Kahit anong gagawin mong pagbigay para sa ubo, ay hindi mawawala yung isang taong naninigarilyo ng matagal. Tapos, pangalawa, yung pollution. Isa pa yun, yung pollution sa lahat ng parte ng katawan natin, yung usok, yung alikabok na sa kapaligid, dumidikit sa ating katawan yan. At hindi lang yun. Nilalanghap din natin yan, lahat ng parte ng katawan natin ay pinipresyon natin meron nung galing sa pollution. So, proteksyon na natin ang katawan sa pamamagitan ng magandang pagkain, magkaroon tayo ng mga magandang yung pagkain natin dapat hindi yung allergenic food. Dapat yung pagkain natin kumpleto, yung healthy diet ang tinatawag nila. Maraming green leafy vegetable. Kasi yung green leafy vegetable, meron silang mga antioxidant na nandyan mismo sa vegetable. I think sa kabuuan, ganun talaga lang ang in general, Cheryl, ang tangi kong ma-i-advise. At saka, of course, in the first early sign of an infection,
ay mas maganda yung meron na tayong ginagawang paraan. And if you think na meron kang kaibigan doktor o marunong nurse o kung ano, ay lapitan mo na at kung ano mang kailangan doon na malulunasan natin sa pamamagitan ng magandang gamot o kung anong advice ng isang health practitioner. Doc, sabi nyo nga po, tamang nutrisyon. Pero may mga pagkakataon kasi na hindi talaga natin nakukuha yung daily nutrition that we need. And ang nagiging katuwang natin, tinutulungan tayo ng yung daily supplements na tinatawag. So mahalaga po na natural din yung supplements na tinitake po natin to make sure na mag-research, busisiin mabuti na natural yung supplements. Tama. Very good advice, Cheryl, no? Kasi siyempre, Filipino diet, rice and fish. Ang alam ng mga tao sa labas, rice and fish ng Filipino eh. Pero bukod sa rice and fish, marami pa tayong kinakain din kulang din sa sustansya. But anyway, meron na tayo at this age and time, meron tayong mga supplements na tinatawag at saka yung mga supplements na galing mismo sa natural sources katulad ng mga puno, yung mga vegetables. May mga tayong mga processed na mga vegetables and fruit na nagiging supplement na. Maganda yun. Maganda talaga yun dahil yun pinupuno niya yung kakulangan sa isang Filipino diet. Opo. Tama, maganda yun. Opo. Doc, puntahan ko yung ilan po, may mga katanungan yung ating mga netizens, baka matulungan po natin. Like si Jean Serono, may dugo daw yung kanyang ihi. First nagpa-lab siya at may bacteria daw yung ihi niya, last week pa daw ito. But today, nag-lab ulit siya. May dugo pa rin yung kanyang ihi. Matutulungan niyo po ba bakit ba nagkakaroon ng dugo sa ihi? Ano yung mga posibleng dahilan, Doc? Ito po ba rin ay sign ng infection? Okay. Ang mga common na causes dyan nakikita natin, Cheryl, ay isa, bato. Merong namumuong bato sa pantog. So yung bato na yan, yung talagang bato na matigas, yun yung bato na yan. Namumuo kasi yan pagka mataas ang salt content ng ating ihi. So, ibig sabihin sa dugo, abnormal yung composition ng dugo, dadating sa ihi yan, mamumuo ngayon yung bato. Pagka mo yung bato, abnormal yung bato nandun sa pantog. Kaya habang gumagalaw yon, nasusugatan yung ilalim ng pantog. Okay? Ang pangalawang cause niyan ay ang tawag na urinary tract infection. So, may infection sa ihi. For example, diabetic ka, matamis ang ihi mo. So, madali siyang kapitan, no? Madali siyang kapitan ng infeksyon dahil yung mga bakterya gusto ng sugar. Mataas ang sugar ng ihi mo, talagang pupuntahan ng bakterya. Kaya pagka may infection, may inflammation, talagang magdudugo. Kaya lang, okay, ang pangatlong hindi natin gusto ay yung tumor. Kasi pagka may tumubo na tumor yan, tapos madaling magdugo yung tumor eh. So, yun ang ating iisipin. Ngayon, ang pinakamaganda niyan, dahil hindi man pangkaraniwan yung dugo sa ihi, mas maganda talaga, Cheryl, ay kumonsulta ka sa doktor. Sa isang urologist. Ganun po ba yun? Yes. Okay. Doc, ito po, si Rowena Lorenzo, paano malalaman na may infection tayo? Ano yung symptoms? Pag po ba nilalagnat, yan ay isang depensa na ng ating katawan na may problema sa loob po ng ating katawan or posibleng infection? Yes. Yung infection na kasama ay lagnat, ang ibig sabihin niyan, may mga waste product ng bacteria at saka ng ating katawan, waste product ng inflammation at saka ng bacteria, pumasok na sa dugo. Ang ibig sabihin po na may infection ka, palagay natin pigsa. Ang pigsa na yan, habang lumalaki, pwedeng pumasok, no? Pwedeng pumutok pa ilalim, papasok sa dugo. So, ang mga product ng laban ng katawan natin sa yung infection ay dumadating sa dugo at nagkakaroon ng reaction yung katawan, yung buong katawan natin in the form of lagnat. So, ang lagnat po ay isang sign, ay isang sinyales, palatandaan po na ang infection mo ay kailangan tingnan talaga yan. So, pangkaraniwan po, yung lagnat, say for example, common colds. So, nagkaroon ka ng ubo at sipon, tapos nilagnat ka.
part din niya, no? Yung virus mo, ang isang pagka yan ay nakapasok na sa dugo, ang tawag doon ay viremia. Pag pumasok siya sa ating ilong at bumaba na siya dito sa ating hingahan, ay pagka nilagnat ka niya, ang ibig sabihin niyan, part of the cycle, part of the stages ng viral infection, talagang nagkakaroon ng pagpasok ng virus sa dugo. So, pagka nagkaroon ka ng fever, isang sinyalis yan. Ang ibig sabihin, kung bacterial infection yan, kailangan mo talaga ng antibiotic. Kung ikaw kailangan ng antibiotic. O kaya, kung virus yan, kailangan mong pahinga. Dahil yung kung ito ay healthy, whether you like it or not, gagaling ka eh. Kasi yung virus usually temporary. Unless na ikaw hindi maganda ang immune system. Ayan. Doc, marami pong salamat sa inyong oras. Thank you for joining us this afternoon. It's a pleasure, Cheryl. At alam mo, it's a pleasure for us to be giving some healthy information para sa ating mga kababayan. Uulitin po ulit. Marami pong salamat, Dr. Fidel Fernandez, ang ating pathologist and infectious disease expert. Mga kapatid, ito, ilan pang mga mensahe po ninyo. Si Baby Cruz, Doc, kasama, Baby Cruz, salamat. Si Liza Modesto, si Rowena Lorenzo, si Queenie Gawat, para makaiwas sa impeksyon, maghugas ng kamay, kumain ng malinis na pagkain, umiwas sa marumi o may sakit, magsuot ng mask kung kailangan at palakasin ang resistensya. Si Trino Albino Traino, kailangan laging malinis ang katawan, kung may sugat man, kailangan linisin munang maigi bago mag-apply ng gamot. Si Rolly Del Castillo, ang paraan po ng pag-iwas ko sa infection ay ang pagpapaturok ng tetano nung ako ay nasugatan ng medyo malaki at natahi po at paglinis sa araw-araw ng damaged skin. Si Nathaniel Dexter ay iwas impeksyon. Tip ko ay kumain ng masustansyang pagkain at uminom ng tubig, matulog ng tama at iwasan ng stress para lumakas ang resistensya. Jessie Conde, Elfa Soliva Vargas, Artemio Hintalan, marami pong salamat sa inyong pagtutok po sa amin. At ang ating lucky winners for today, mga kapatid, si Jean Soriano, Marites Incha, Liza Modesto, Nathaniel Dexter, and Elfa Soliva Vargas. Kayo po ang winners natin ng gift pack mula po sa MX3. Isend nyo lamang po sa amin ang mag-send po kayo ng direct message sa FB page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. Ilagay nyo po doon ang inyong kompletong pangalan, address, contact number, at date ng pagkapanalo. Para po agad po naming mapadala sa inyo ang inyong mga gift pack. Paano nga ba na nakakatulong laban sa microbes at impeksyon ang MX3? Gawa po ito sa mangosteen fruit na may sangkap na xanthones. Isang uri po ito ng antioxidant. Kaya sinasabi kanina ni Doc Fernandez, 'di ba? Mahalaga po ang antioxidant. Pinoprotektahan nito ang cells laban sa oxidative stress na nagpapahina sa immune system. Nakakatulong din po ang xanthones sa pagbawas ng pamamaga o inflammation. Isa kasi yan sa mga dahilan ng impeksyon at mabagal na wound healing. Sa pangkalahatan, nakakatulong po ang MX3 sa pagpapatibay ng ating resistensya. Dahil dito, may kakayahan ang ating katawan na lumaban sa impeksyon. Paalala lamang po na dapat sasabayan nito ng tamang diet, tamang nutrisyon, pag-exercise at syempre pahinga. Mahalaga ang tulog. Mainam din na regular na magpatingin po sa doktor o espesyalista. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Bukas, magsama-sama po tayo ulit. Spiritual health naman po tayo, mga kapatid. At ang pag-uusapan po natin, ito, good marriage. Kamusta po ang inyong relasyon sa inyong mga asawa? Abay, baka bukas po, makatulong po kami. Samahan niyo po kami bukas, ha? Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.